Ibang tao, laging tinitingnan sweldo, malaki ba sweldo mo? Kaya lang minsan, malaki yung sweldo, maraming utang. Bakit? Because they live above their means. Mas mataas pa yung gastos kaysa sa kita. Ang book na nabasa ko, it's called The Millionaire Next Door. Yung kapitbahay mong milyonaryo. So, many years ago, nung medyo wala akong pera, binasa ko yan. Kasi gusto ko malaman, kung wala akong pera ngayon, may utang ako, how do I become a millionaire? Gusto ko malaman. So, itong book na to, they basically interviewed at sinurvey nila ano yung ugali ng 700 plus na millionaires in the US. Kinausap nila lahat ng mga mayayaman para malaman nila ano bang ugali nila para yumaman ng ganon. Number one, millionaires, they live always below their means. That's why kapag meron kang parents o kapatid o asawa, ang kita nila 20,000 pero ang gastos nila 30 o lampas, malabong magiging milyonaryo kayo. For example, meron kaming kilala dati, yung sahod niya nasa 50 or 80,000. 50,000. Nagtatrabaho siya sa isang BPO, mataas na rank siya. Nagulat kami na kahit gano'n nakalaki sweldo niya, ang dami niyang utang. Yes. But when you look at him, yung damit niya sobrang maayos. Phone niya is the latest phone. Ibang tao, laging tinitingnan sweldo, malaki ba sweldo mo? Kaya lang minsan, malaki yung sweldo, maraming utang. Bakit? Because they live above their means. Mas mataas pa yung gastos kaysa sa kita. Naalala ko yung sinabi ng isang mentor namin, it's not really about your sweldo eh. It's about how you handle the money.